Ang presyo po ni Bitcoin ay umabot sa bagong all-time high na $97,457 at patuloy po napapalapit sa milestone na $100,000. Ang mabilis na pagtaas nito ay resulta po ng ilang mga mahalagang kaganapan sa mundo ng crypto. Kabilang na po ang balitang may posibilidad na magtatatag ng isang bagong posisyon sa White House na magtutuon po sa mga digital assets sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Trump. Kaya ang balitang ito ay nagdala ng panibagong sigla sa crypto market na nagresulta sa mataas na demand para kay Bitcoin. Kasabay po nito, ang market dominance ni Bitcoin ay tumaas na ngayon sa mahigit 60.5% kung saan ay nagpapakita ng pagbagsak ng interest sa altcoins tulad po ni Ethereum. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay paano po naaapektuhan ang Ethereum at iba pang mga altcoins? Habang umaakyat ang presyo ni Bitcoin, ang trading pair na Ethereum BTC or yan Ethereum Bitcoin ay bumagsak sa pinakamababang presyo nito sa loob ng 3 taon. Ayon po sa mga analyst, ang pagbagsak ng ETH BTC na trading pair ay nagdudulot ng pagkaantala sa inaasahang altcoin season. Ayon po kay Ginoong BitCody, ayan, isa po siyang market strategist, maaring maabot ng Ethereum Bitcoin ang bottom nito ngayong December. Alinsunod po sa historical data kung saan 6 sa huling 8 taon ay nagpakita po ng ETH BTC recovery sa nasabing buwan. Gayunpaman, habang hindi pa bumabawi ang ETH BTC, nananatiling dominante si Bitcoin sa market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa Bitcoin rally? Tungkol dito sa Bitcoin rally, ipinapakita ng mga historical patterns na si Bitcoin ay muling inuulit ang mga paggalaw nitong nakalipas po na mga taong 2020. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang kilalang crypto analyst, posibleng umabot si Bitcoin sa $108,000 bago po magkaroon ng minor correction sa presyong $99,000 at pagkatapos ay maaring umakyat pa sa presyong $135,000. Ayan. Sinusuportahan po ito ng veteran trader na si Ginoong Peter Brandt na nagsabing ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin ay nagpapakita po ng flag and pole pattern. Kaya yan, ang ganitong uri po ng chart ay karaniwang nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pag-akyat ng presyo. Ngayon ay ano po ang papel ng administrasyong Trump sa pag-angat ni Bitcoin? Ang tinatawag po na Trump trade ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kasalukuyang Bitcoin rally. Ang administrasyon po ni Pangulong Trump ay kasalukuyang nag-uusap sa mga crypto industry leaders tungkol sa paglikha or paggawa ng isang espesyal na posisyon sa White House para sa digital assets policy. Kung maisa sa katuparan po ito, magkakaroon ng direct access ang opisyal na ito sa Pangulo na nagpapakita ng potensyal na mas positibong regulasyon para sa cryptocurrencies. Kaya ang balitang ito ay nagbigay po ng kumpiyansa sa mga investors, lalo na siyang lalo pang tataas ang suporta para kay Bitcoin at maging sa iba pang mga digital assets sa mga darating na taon. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng spot Bitcoin ETF? Ang mataas po na demand para sa spot Bitcoin ETF ay isa rin sa mga nagbigay ng lakas sa presyo ni Bitcoin. Ang mga pondo tulad ng BlackRock's IBIT ay nagkaroon ng malalaking inflows na nagkakalaga po ng $626 million sa loob lamang ng 3 araw. Kasabay po nito ay ang Fidelity's FBTC ay nakatanggap din ng $133 million na inflows kung saan ay lalong nagpapalakas ng kumpiyansa sa market. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni Bitcoin. Yan ang pag-akyat po ni Bitcoin ay nagdudulot ng 3 posibleng mga bagay rito. Unang-una ay ang pagtaas ng kita para sa mga long-term holders.
Kaya kung ikaw ay nag-i-invest po kay Bitcoin bago ang rally na ito, maaaring malaki-laki na po ang iyong kinita. Pangalawa ay ang pagiging mas mahal ang entry point. Para sa mga bagong investors, ang mataas na presyo ni Bitcoin ngayon ay maaring maging hadlang sa pagpasok sa market. At ang pangatlo ay ang pagtutok po sa diversification. Dahil mahina po ang performance ng mga altcoins sa ngayon, maaring mahikayat ang mga Pinoy investors na manatili kay Bitcoin o maghanap ng ibang investment opportunities. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang kasalukuyang pag-akyat po ng presyo ni Bitcoin ay isang patunay ng patuloy na pag-usbong ng crypto industry. Habang ito po ay isang magandang pagkakataon para sa mga investors, mahalaga rin na mag-ingat at suriin ang mga potensyal na risk. Ang volatility ng crypto ay nananatili, kaya't ang tamang kaalaman at diskarte ay napakahalaga. Sa kabuuan, ang Bitcoin rally na ito ay hindi lamang isang panandaliang balita. Ito po ay isang sinyales na ang mundo ng crypto ay papalapit na sa mas mataas na antas ng pagtanggap at integration or integrasyon sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa mga Pinoy, ito ang tamang oras upang mag-aral at samantalahin ang oportunidad ng may tamang pag-iingat. Si Bitcoin ay patuloy na umaakyat, ngunit huwag kalimutang magplano at mag-invest ng may tamang kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.